Kunying at ka Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tutol ang samahan ng mga magsasaka sa plano ng Department of Agriculture na tanggalin ang brand label at premium classification sa mga imported na bigas. Dahil hindi raw ito makatutulong para maibaba ang presyo sa bansa. Ko-angkor. Iginiit ng kilusang magbubukid ng Pilipinas at Rice Watch Group na bantay bigas sa halip na tuwan-tuwa si Mother, nakarinig ng ko-angkor eh. Sa halip na tanggalin ng rice labels ay tutukan ng gobyerno ang problema sa hoarding at profiteering na siyang ugat ng problema. Ayon po sa grupo, ang plano ng Department of Agriculture ay isang mababaw na hakbang para tugunan ng price manipulation at isang panlilinlang lamang sa mga mamimili. Una rito ay sinabi ni Agriculture Spokesperson Arnald de Mesa na aalisin na nila ang mga label sa bigas upang mapigilan ang umano'y intentional na panlilinlang na sa mga consumer para mabigyang katwiran ang mas mataas na presyo ng gasbi. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. May team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Lalo na yung mga uring manggagawa. Ayan, yung mga papasok na sa kanilang trabaho ngayon, lalo na yung ngayon pa lang
ngayon pa lang papasok sa trabaho sa taong 2025 sa petsang Enero 6. Mother? Nakita mo, Mother, may Nakita mga mo, ganun, Mother? may mga ganun talaga. May mga ganun. Pagkatapos na mapagod, na mag-isa Ayan. sa loob ng 2 linggo, Oh, yun. kailangan din magpahinga. Kailangan din magbakasyon. Kamusta ang mga galing sa bakasyon at ngayon pa lang pabalik ng Metro Manila? Hindi lang mga manggagawa, kumbatsero, pati mga estudyante. Pati mga ay, estudyante. balik eskwela po ngayon. May mga nakasabay na tayo kanina, kumbatsero, na maaga pa lang ay papasok na sa eskwela ng mga naka-uniforme, ng mga batang maliliit. Nung nakaraang Huwebes at Biyernes, meron na rin palang mga may klase, kumpatsero. Ganun ba? Pero siyempre, kukunti pa rin ang mga pumapasok. Kaya yung working days nung Thursday and Friday, tsaka yung may mga eskwela na nung mga petsang yon, sabi hindi pa normal yan. Hindi pa normal yan. Ngayon pa lang daw po ang pwedeng tawaging back to normal. Yung hindi talaga normal, kumbatsero, kasi pati teacher ay wala pa. Pati teacher, wala talaga. Meron naman daw may teacher pero 4 lang ang estudyante Ay, nako, pumasok. pambihirang pati. So, ngayon talaga ang back to normal. Back to normal. So, Kaya lang yung mga bata ay hirap na hirap pa rin bumangon. ayun, yun na nga sinasabi natin na wag nating sasanayin ang katawan natin kahit nasa bakasyon. Yun. Na tanghali gumigising. Meron nga diyan, 'di ba yung iba gumigising ng maaga, gumigising pa rin ng maaga tapos dahil wala namang gagawin dahil nakabakasyon nga, tsaka na lang bumabalik ulit sa tulog. Hindi ba ganyan si Senator Bong Revilla na Senator ibida sa Bong. atin minsan? Diba? Araw-araw daw, gumigising siya ng maga pero pagka wala namang gagawin, back to tulog. Tulog muna siya. Pero nag-exercise na rin siya at sumasayaw-sayaw na rin. Ano yung sayaw ni Senator Nagpa-practice Bong? na nga siya. Mukhang may bagong dance move. Dance moves na Ano ba ngayon? Apate? Apate. Senator Bong, marunong ka na ba nun? Apate. Alanay budots. Wala na yung budots. Luma na yun. Yung mga papasok sa trabaho, naku, may yung iba dyan talagang sipag na sipag dahil syempre ang laki ng ginastos nitong holiday season. Malaki man ang kinita dahil sa mga 13th month pay, Yung bonus. ibang kumpanya ay umabot pa ng 16. 16 yung mga iba, yung mga generous employers Yes. at yung mga kumpanyang malaki ang maganda ang kita. Ayan, may mga ganun no. Profit sharing na tinatawag. Yung iba naman may mga kababayan tayong nag-share ng kanilang blessings. Yan. Ayan, kaya nagkakaabutan, mga abutan. Pag kinamayo, bigla nila may pag naghiwala yung mga palad, may naiiwan. May naiiwan. Ayun, kaya happy tayo. Maganda sa itong itong holiday na ito at pagsalubong sa 2025. Maganda nga yung ganitong pagkakataon. Yung iba na kinapos. Kinapos ng budget. Bagamat nag-ipon pa din, ngayon mag-iisip sila, kailangan pala dagdagan pa. Dagdagan. Sa taon na to, talagang yung binabanggit namin sa inyo ni Kumbatsero na magtatabi. Kasi hindi magiging party ubos na. biyaya talaga. Magiging party na ng buhay natin yung tinatawag na yung bang life-work balance. Ayan, life-work balance. Yung pong pambalance, kailangan pina-project mo yan. Buong isang taon kung maaari nga Talaga. So, kung dati nagtatabi ka lang ng mga 5% panglakwatsa ng pamilya sa buong isang taon, pwede mo nang dagdagan. Baka pwedeng kung ngayon nakapunta ako ng Boracay. Gawin mo ng 10% o 8%. 8%, Ayan, diba? Baka sa susunod makakapunta na ako ng mas malayo. Ganon talaga. Yun talaga. Ganon talaga. Pamilya pa rin ang ating motivation sa pagtatrabaho, pagsisikap, araw-araw. Ayan. Kaya't simulan na natin ang trabaho, balik sa trabaho at yung mga walang trabaho. Yun. Huwag kayong mapapagod sa paghahanap. Huwag kayong magsasawa sa paghahanap ng trabaho. Huwag kayong tutulad dito sa banner story ng pahayagang Tempo. Ito, Ano nangyari dyan? Ayan Naku. man hacks father dead.
Hindi ko masyadong napansin yan. Ayan, Napansin ko yung picture. Yung talagang Sino ba naman? Kasi yung ito talagang si ating Abel De Leon eh. si Rian Ramos. Rian talaga Ramos. rin. Si akala ko sino naman kung saan nakatingin eh. Naka two-piece Malayo ang tingin. at malayo ang tingin at nakasabing handang-handa na. Pero hindi yan. Ayun pala. Hindi yan yung binabalita Man na. hacks father dead. Oo. Bakit daw? Bakit Isa daw pong anak ang pinatay sa taga ang kanyang sariling tatay at tinaga rin ang kanyang sariling nanay na isugod sa ospital yung nanay pero yung tatay patay kung batsero, Naku, tinaga. Pambihirang Oo, pati alam siya. nyo kung bakit? Bakit? Dahil lagi daw kinagagalitan itong anak na ito ng Magulang. ng mga magulang na maghanap na ng trabaho. Pambihirang Hindi pati pala siya. nagtatrabaho. Alam nyo kung ilang taon na itong lalaki, itong anak. Ilang taon na? 33 anyos. 33 anyos na. Oo, 33 anyos na walang trabaho. Pala. Pala pa rin. Nung madalas daw pinagsasabihan ng magulang, Anak, wag ka namang pahila-hilata dyan. Magbalat ka naman ng buto mo para naman tayo may mapagsalusaluhan. Habang nagsisibak daw ng panggatong yung tatay, siya yung tinaga ng bolo ng kanyang anak, itong 33 anyos na ito. At yung nanay naman, tinaga rin sa ulo. Naku po, nanang ko po. Mabutit na buhay. Grabe naman yung anak na yan. Tinan nyo na yung nangyari. Gano'n naman yung magulang eh. Ang totoo yung sinabi na yun na maghanap ng trabaho, hindi naman para sa magulang lang yun eh. Para sa kanya mismo, sa sarili niya. Dahil biray mo 33 anyos, pahila-hilata sa Problema talaga yun. wag nating tutularan yan, yung ganyang mga batugan. Nako, Dahil ang mga tamad, walang karapatang kumain. Ang mga kumpanyero ng bayan, Kapunyika at Jerry Dos. oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam Chapsihun, 6:14 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Tutuhanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, January 6, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit sa 300 million pesos jackpot Ultra Lotto. Tinamaan ng solo betor. Reorganisasyon sa National Security Council nagpalaki daw salamat sa bangayang Marcos at Duterte ayon sa isang leader ng oposisyon. Department of Justice may babala sa mga POGO workers na nasa Pilipinas. Umalis na o aarestuhin at ipadideport. Presyo ng isang piraso ng kamatis sumipa sa 20 pesos. Sus Mariosep. Siling labuyo nasa 1,000 piso na kada kilo kahit sus. tapos na ang holidays. Gun ban at liquor ban ipatutupad sa Maynila sa January 8 kaugnay ng Nazareno 2025. Pepe ng pulis sa Cebu natagpuan patay sa loob ng kanyang tanggapan.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Isang lucky better ang naging instant millionaire at nasolo ang may nasa 14 million Whoa. jackpot prize Hey. sa Ultra Lotto 658 draw kagabi. Ayon sa PCSO, ang winning numbers combination na tinamaan ng bagong milyonaryo ay 36, 46, 16, 19, 23, and 27. Tingnan mo, nakita mo magkatabi yung birthday date natin, 16 akin, tapos Tsaka 19 sa'yo. 19, oo nga, Diba? Napansin mo. Oh, dapat pala tinatayaan natin yun. Ayan po yung mga numero. Bukod dito, 22 iba pang mananaya ang nanalo ng tigwa 120,000 pesos para sa second prize. Huling tinamaan ng jackpot prize sa Ultra Lotto 658 noon pang Oktubre. Na ang premyo ay umabot din ng mahigit sa 300 million pesos, 321 to be exact. Samantala, wala namang tumama sa kasabay na draw kagabi ng Super Lotto 649 at ito po ay may jackpot prize na 15 million pesos. Alas 6:22 ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Naniniwala si dating bayan muna Representative Nery Colmenares na patunay ng lumalaking sigalot sa relasyon ng mga Marcos at Duterte ang pagsipa sa mga ito bilang miyembro ng National Security Council. Parang hindi na kailangan ng isang Nery Colmenares para sa ganong analysis, kumpatsero. No, oo. Hindi na yata kahit siguro standby sa kanto, kaya sabihin yun eh. Oo. Para kay Colmenares, hindi lamang ito usapin ng pambansang seguridad kundi political survival at nagpapakita ng tunay na mukha ng politika sa Pilipinas. Babala ni Colmenares, magdudulot ng malaking problema sa administrasyon ang ipinatupad na regodon sa NSC. Una rito sa isang kautusan ay inalis sa NSC si Vice President Sara Duterte, mga dating Pangulo ng Pilipinas. Sinabi naman ni dating Quezon Congressman Tañada, si Congressman Tañada, na nagtataka siya kung bakit Bakit? nagtataka pa ang mga supporters nila Duterte, kagaya ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na tinanggal si Sara sa NSC. Gayong ganito rin ang ginawa ng tatay niya kay dating Vice President Leni Robredo. Noon, nung sila ang nasa power. Na hindi ito pinadalo, hindi lang sa meeting ng NSC, kundi sa cabinet meeting. So nagtataka si Congressman Wigberto Tañada. Yung anak. Yung anak. Lorenzo Tañada the third. Nagtataka siya kung ba't nagtataka pa. Bakit sila nagtataka pa? Bakit pinalalaki pa? Sa bagay na kanilang ginawa. Ginawa naman nila nung nakaraan kay Leni Robredo. Tapos ngayon, takang-taka pa sila. Baka nakalimutan lang nila ang Baka naman. Alas 6:24 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na! Aarestuhin at ipadideport ang mga foreign POGO workers na mananatili pa rin sa bansa. Ito ang babala ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla sa mga natitirang dayuhang POGO workers sa Pilipinas. Ano sinasabi niyong nawawala si Secretary Remulla? Ayan o. Nagsalita. Gate ni Secretary Remulla, paso na ang ibinigay na palugit ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga ito noong December 2024. Ayon pa sa kalihim, patuloy ang paninindigan ng administrasyon na paigtingin ang kampanya laban sa mga guerrilla operations ng mga POGO. Sa katunayan, umarangkada na ang manhunt operations laban sa mga natitirang foreign POGO workers sa Pilipinas na ikinukonsidera ng mga illegal aliens. Sa higit na 33,000 POGO workers, higit 22,000 na ang nakalis ng Pilipinas, kasama ang mga nagpa-downgrade ng kanilang mga visa.
Alas 6:26 ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Umabot na sa 20 pesos ang presyo bawat piraso ng medium size na kamatis sa mga pamilihan sa Metro Manila. Peraso yan, ha? Oo. Kung medium size, maliit lang to. Oo, kaya ang laki ng kikitain ngayon kapag yung mga nakakapagpalusot. Yun ang importante. Maraming mga kababayan tayo na mamata-mata dahil bilisan mo lumaki, lumaki. Sabi siguro sa kamatis. Yun ang problema sa atin, talagang chinechempohan. Siguro maganda talaga sa kamatis yung kapag, lalo na dito lang sa Metro Manila, sa mga bakanting lupa dito, magkaroon tayo ng, yun, matagal na natin narinig, pero walang gumagawa. Yung urban farming. Urban farming o urban gardening, yung maggawa ka lang ng greenhouse. Totoo. Kasi ang kamatis, kapag nauna lang talaga, nalulusaw. Totoo. Talagang mamamatay yung puno mismo. Ayaw niya ng matubig. Pero kung may bubong yan na yung ginagawa ng mga magaling yan, yung mga nag-organic farming yung bubong na kwan, plastic. Oo. Maaarawan pa rin pero hindi matitigmak ng ulan. Makakasurvive. Yun yung isang puno ng kamatis nga ni nanay doon sa may gilid ng bahay. Ang daming bunga eh. Tingnan nyo na. Sabi ni nanay, huwag pipitasin yan. 20 pesos ganyan. Mahal yan. Ayon sa Department of Agriculture, katumbas ito ng 360 pesos bawat kilo ng kamatis. Mas mahal pa kumpara sa kilo ng karneng manok. Yung manok daw po 240 pesos lang bawat kilo. So hindi mo na pwedeng sabihan kinamatis ang manok. Minanok ang kamatis na. Ganun nga, ano? Sa paliwanag ng ahensya, ang pagtaas ng halaga ng kamatis ay epekto pa rin ng nakalipas na bagyo sa Pilipinas. Samantala, ang halaga naman ng siling labuyo o yung pinapapak ni Miss Elaine Epit namin din sumirit pa sa 1,000 pesos per kilo. Mario Cepano. Ay, Miss Ipet. Umuwi yata ito ng Bicol eh. Baka alam mo na gagawin. luluwas ka. Mag-ipit ka na ng sili dyan. Ibulsa mo. Punuin mo yung bulsa mo. Kapag puno na yung bag, pati sa bulsa. Sa bulsa, ang laki ng kikitain mo kapag ganun ang ginawa mo. 1,000 pesos per kilo. Kung nabuhay yung mga sili nila nitong mga nakaraan. Sapagkat ang ating mga kasama dyan, halimbawa si Ruel Saldico, ang ginagawa niyan habang tumitindi ang bagyo ay gumagapang sa kanilang silungan at tinutukuran yung kanilang sili. Sinusuhayan yung sili. Yan yung inaalala yung sili. Hindi nga makapag-report eh. Talaga. Yung iba pang gulay daw po patuloy ding tumataas ang presyo. Nung nakaraan ang dahilan ay sapagkat holiday season, ngayon naman ay ang dahilan ano naman? Tapos na yung holiday season. Talaga na mga takot-takot na dahilan. Lahat na lang. Kung ano yung panahon yun ang dinadahilan. Uulan. Pag sinabing pag tapos na ulan, walang ulan. Pasko. Ngayon, tapos na Pasko. Ganun pa rin. Dahilan pa rin. Mario Cepano. Alas 6:29 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Ipatutupad na sa lungsod ng Maynila ang gun ban at liquor ban. Ito po ay sa January 8, isang araw bago ang pista ng Nazareno sa January 9. Batay sa anunsyo ni Manila Mayor Honey Laguna. Ang gun ban na magsisimula sa Miyerkules ay tatagal na hanggang January 11 o araw ng Sabado. Bukod dito, sinabi ni Mayor Honey na ipatutupad din ang liquor ban sa Maynila, partikular sa vicinity ng kapistahan sa Quiapo mula January 8 hanggang January 10. Samantala, magde-deploy naman ang NCRPO ng mahigit sa 12,000 pulis at 2,000 augmenting personnel para pangasiwaan ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng pagdiriwang na inaasahang dadaluhan ng milyong deboto ng Poong Nazareno. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Yung sili dyan, alam nyo na. Mata na kamo. Patay na ng matagpuan ng hepe ng Tuburan Municipal Police Station sa loob ng kanyang tanggapan noong Sabado ng hapon.
Sa investigasyon, nabatid na noong umaga ng Sabado ay dumaraing si Lieutenant Colonel Glenn Hife, ang pinuno ng Tuburan Municipal Police Station, na masakit ang kanyang tiyan at nagkulong ito sa kanyang opisina para magpahinga. Gayunman, nagsimulang mag-alala ang mga tauhan ni Hife dahil pasado alas 5 ng hapon ay hindi pa rin ito lumalabas ng kanyang opisina. Nang pumasok ang ilan sa tauhan ito, nakita na lang nila ang kanilang hepe na hindi na gumagalaw at matigas na ang katawan. Kinilala ng... Ito ba si Hepe? Oh, yan si yung Hepe. nakamotor pa? Oo, yung pinakita Rider kanina. pala, master rider pala si Hepe. Kinilala Ayan, po, ayan, ayan. Oh. Pero sa ano ito, sa Sa Bicol. Bicol yan eh. Pero siya ay naka-assign Sa Tuburan, Cebu. sa Cebu. Kinilala po ng Cebu Police Provincial Office ang mga naging accomplishment ni Colonel Hife, kabilang ang ilang matagumpay na operasyon laban sa krimen at illegal activities, habang pinapalakas nito ang ugnayan sa pagitan ng mga pulis at ng mamamayan. Susunod! Dito po! Ano ba ang kalagayan ng lungsod ng Maynila? May action na ba doon sa problema sa basura? Oo. Ilang araw daw na... Naku, totoo yan. Ang dami kong nadadaan ng kalsada dito sa Maynila. Yung Pedro Hill, yan sa may San Andres, Cumbachero, tambak ang basura. Lalo matapos ng holidays, ano? Oo. Nung pang last week pa, A2, nire-report ni Boy Gonzales, iba't ibang lugar sa Maynila, talagang hindi nahakot dahil bago raw yung bago raw yung kontraktor. Dapat yan bago pa matapos yung kontrata nung dati, nakapasok na yung bago. Parang may tinatawag na transition. Lalo ito. Mukhang hindi ganun ang nangyari. Siyempre, may samaan ng loob dyan eh. Siyempre, pinapaalis mo yung dating kontraktor ilang pun taon pa lang naman sila dyan. Ilang pun taon. Ilang pun taon, totoo nga yan. Ang bilin sa atin, wag mo nang ilalabas ng basura. Kung ilang araw nang nasa loob na ng kaya marami, inilabas na talaga. Kaya sa mga center island, sa mga bangketa ng Maynila, tambak ang basura nitong mga nakakaraang araw. Baka naman ngayon napasadahan na ng mga truck ng basura. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:33. This time check is brought to you. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:39 ang ating oras. Eto na, nasa linya na natin si Manila Mayor Honey Lacuna. Alamin natin ang sitwasyon sa Manila at ang mga preparasyon din sa mga magkakasunod na event ito, kumbachero, na dagsa ang maraming tao. Una ay itong January 9. Tinitingnan ko yung kalendaryo dito. Nawala. Nanakawan tayo. Paring Ray, nanakaw yung kalendaryo natin. Palitan mo nga nung may Yan namimigay bang kalendaryo yung mga politicians ngayon? Palagay ko inuwi ni Paring Ray yung Kalendaryo ng Tanduay naman kasi yun. Yung kay Paring Het na lang ilagay mo rin Tsaka yung sa January 13. Oo. Yung isang malaking rally na magaganap dito sa lungsod ng Maynila. Nasa linya natin, Mayor Honey Lacuna. Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry at Ka Tunying at sa inyo po mga taga-subaybay. Opo, unahin nga po natin muna yung basura, Mayor.
Opo. Kumusta na po ba ngayon ang kapaligiran ng Maynila? Nung isang araw marami po ang mga nakikita nating mga Oo. nagtambak na basura at siyempre may mga nagrereklamo din tayong mga taga Maynila. Mayor. At tama po kayo dyan, Katunying. Tayo po ay sinalubong ng napakaraming basura noong January 1. Ito po ay sa kadahilanan na 4 na beses po ang dami ng basura na hinakot po natin at patuloy na hinahakot magsimula po ng Enero 1. Ano po yun? Bakit naging 4 na beses, 400% ang iniangat ng dami ng basura? Siyempre, una-una po, pagka December 31, yung bisperas po ng bagong taon, ay talagang marami po ang nagsasaya. Opo. Para sa pagsalubong po ng bagong taon, marami pong naghahanda, pati na ho January 1. Isa na ho yun sa kadahilanan. Ang isa pa hong kadahilanan ay hindi ho lahat ng lugar sa lungsod ng Maynila ay nakolektahan po ng December 30 at 31. Ayun. Kaya po talagang, opo. Dahil po sa hindi rin ho namin alam na kadahilanan na kung bakit po December 30 and 31 na Wala nang- supposedly po yung dating service provider natin ay hanggang December 31 ho sila mangongolekta. May mga lugar po na i-report sa atin na hindi na po nakapag-kolekta ng basura. So, nag-ipon-ipon na po yan ng 3 araw, 30, 31, and 1. Sila naman po ay inabisuhan natin patungkol sa mga lugar na kung saan wala pong nakolektang basura at sabi naman po nila ay tutuloy nila yung hanggang matapos po ang kanilang kontrata pero so, nangyari po ay hindi ho ganun. hindi nga ho ganun ang nangyari, Mayor. Hindi po naubos. Hindi po nila naubos yung pangongolekta po nila ng huling 2 araw ng Disyembre. Nung nag-iikot po yung reporter namin dito sa Maynila nung Huwebes, Biyernes, January 2, 3, ang dami ho talaga, Mayor, na tambak na basura sa mga center island. At alam mo nung mga residente at nung ilang nakausap na kapitan ng barangay na nagpalitan ng kontraktor. Lionel yun dati. Lionel, Tapos Lionel Waste Management. Tapos yung bago ay Metro. Ano binabanggit ni Ito Boy yung Mother? Metro Waste. Metro at, Waste. PhilEco ba yan? Oo. Opo, tama po kayo doon. Tama Opo. po kayo. Ba't po walang sino ho ba dapat ang nangungulekta nung mga panahong yun? Ng December 30 and 31 po. Yes. Hanggang 1, hanggang 2, Mayor. Dahil hanggang January 4, Sabado na, may nadaanan akong ilang lugar dito sa Maynila. Naku, tambak pa rin ang basura sa mga gitna ng kalsada. Opo. Ang December 30 and 31 po, supposedly ang Lionel pa rin po ang mangongolekta dyan. Pagdating po ng January 1, yung bago na po nating service providers po ang mangongolekta. Pero gaya nga po ng sabi namin, yung mga naiwan pong basura na hindi nakolekta ng December 30 and 31, ay sinalo na po ng bagong service provider natin ng January 1 onward. Kaya nga po nagdoble at nag-quadruple pa po ang dami ng ating basura. So kaya ang sinasabi nyo, kaya dumami dahil hindi na nila ginampanan yung tungkulin nila nung A30 saka A31 itong Lionel? May mga lugar po tayo na inireport sa atin na meron po mga lugar na hindi na po nadaanan pa ng dati nating service Pero provider. ito po kasi ay medyo kung po ito kitang-kita po hindi maganda ang optics dito. Normally po, katulad din naman sa mga may trabaho akong batsero, naalala ko tuloy yung tinatawag na transition Transition. Halimbawa, meron kaming isang empleyado na nag-resign. Bago siya umalis, merong grace period na 15 days o 2 weeks man lamang hanggang makumpleto yung transition na nakapasok na yung kapalit niya. So hindi siya pwedeng umalis doon sa petsa na yon kung hindi pa nagaganap na naisasalin yung mga responsibilidad. Hindi po ba dapat ganun din sa ganitong klase po ng mga kontrata na may tinatawag na transition period? Kumbaga, di baling magkasabay sila. Magkasabay sila na partner silang humahakot ng basura
hanggang sa mag-settle po yung bagong mag-settle in yung bagong contractor Contractor. dahil pagsisilbi sa bayan ito Ay hindi po ganun ang nangyari po, Katunying. Sinalo na ho ng bagong service provider ang ating basura nung starting pa lang po ng January 1. Wala ba kayong usapan na gano'n? Hindi nyo ba sinabihan yung Lionel na meron silang obligasyon na hanggang sa dulo ng kanilang kontrata kung ayaw nila nang mag-extend? Wala po kasi ang huli ho namin pag-uusap ng nagmamay-ari ng Lionel ay kung hindi ako nagkakamali kundi September po yata yun na kung saan ay ipinaalam po nila na hindi na po sila magpapatuloy sa kanila pong pangongolekta ng basura sa lungsod ng Maynila dahil po sa ibinigay nilang dahilan. Ano po yung dahilan nila? Ibig sabihin hindi sila nag-participate sa may bidding, I'm sure may bidding po yan. Hindi sila sumali sa bidding? Sa tingin ko po hindi ho kasi ako privy Katunying sa bidding Hindi ho ako nakikialam kung sino po ang gustong mag-bid, gustong sumali sa kahit anong bidding po sa lungsod ng Maynila. Hinahayaan ko po talaga yung Bids and Awards Committee nagampanan po kanila yung kanila pong trabaho. Nang sa gayon naman po ay transparent po tayo at wala po tayong kinikilingan. Noong pong September na huli nyo silang nakausap, in-inform nila kayo na hindi na sila magpapatuloy. Ano po ang rason na sinabi nila ba't ayaw na nilang maghakot ng basura sa Maynila? Medyo personal po kasi yung kanilang dahilan Hindi po ba sa kanilang dahil po sa medyo malapit po sila sa dati pong nakaupong punong lungsod. Kay Yorme, kay Isko. Opo. Alam naman po yan ng lahat na malapit po ang ating dating service provider po sa dati pong alkalde. So ang kontrata po nila talagang end of 2024 lamang pero sinabihan naman kayo na hindi na sila sasali. Yes po. Tama po yan. Tama po yun. Kaya lang, sapat ba yung panahon na yon para po sa inyong paghanap ng maayos na kontraktor? Ay, sa tingin ko kasi meron naman po yung bidding process, Katunying. At binigay naman po natin sa mga gustong sumali sa kahit anong bidding po yung mga terms of reference na kailangan po nilang tupdin kung sakasakaling sila po ang mapipili o magwawagi sa kahit anong bidding. Gaano katagal na po ba yung Lionel Waste Management dyan sa Maynila? Naku, hindi pa yata tayo pinapanganak Lionel na yata yan Alam ko po, opo, pero meron din pong period na hindi po silang service provider natin. May napalitan. napalitan. Ang alam ko po nung panahon po ni Mayor Lim, Mayor Atienza, sila na po. Nung panahon po ni Mayor Estrada ay hindi po sila at nakabalik po sila nung panahon po nung dati pong alkalde, si Mayor Isko. Magkano po yung kontrata nila per year nung sila ang service provider dyan? Magkano po? Opo, isang taon. Sa tingin ko po ang alam ko po nasa 700 plus million. Wow. 700 million per year. Apakalaking kontrata pala ng basura ng Maynila. Ano po yun? Yung paghahakot lang ho ba yan? Paghahakot ang kanilang tungkulin? Pati ho kung yung pagdadump po sa atin po mga transfer station, kasama po yun. Sa kontrata. The rest po, yung mapping po, sa lungsod ng Maynila na po. Ang Kayo na. Department of Public Services na po ang gumagawa niya. Opo. Kaya po ganun yung tanong ko, Mayor, kasi ang laki ng kontrata sa basura Sobrang laki. Isip-isipin nyo, halimbawa, sa nakalipas na 6 na taon, wag na isama itong huling taon nyo, no? Yung 5 taon na lang mula kay Yorme. Kung 700 million kumbatsero times 5 years, that's 3.5 billion pesos Hindi niyo po ba na i-consider
Hindi niyo po ba na-consider na by administration na bumili lang kayo ng mga sarili niyong truck ng basura? Katakatakot na truck siguro yung nabili niyo kung meron kayong Oo, pero ganong yun kadaming yung ganong pera. kalaking pera sa kontrata. Na imbis na ibinabayad yan sa mga kontraktor na yan, at mas kompa po, baka mas masusuheto pa ho ninyong mabuti ang mga trabahador diyan at pagka hindi nagakot ng basura, tanggalin niyo sa trabaho. Ganun po, Mayor. May punto naman po kayo, Katunying. Kaya lamang po, meron din po kami mga limitations, lalong-lalo na po sa number of personnel. Kasi po, kahit anong lungsod po, ay meron pong cap sa porsyento ng personnel na pwede po nating i-hire para po gawin po ito. Nasa 45% lang po. May limitation po. Kapag tayo po ay yung siguro yung mga truck, pwede naman po yan sa budget natin. Pero po yung personal services, doon po tayo magkakaroon ng problema. Opo. Sa ngayon, Mayor, anong report sa inyo? Nahakot na ho ba lahat ng basura na natambak? Ay, ngayon naman po, ongoing po, 24/7 naman po, mangilan-ngilan na lang po yung mga lugar, mga bagong basura na po ang hinahakot natin ngayon. Nagmamapping na lang po tayo ngayon, hopefully, by the end of the week, regular na po tayo programming. Strict, nakausap ko naman po yung dalawang service provider natin nung Biyernes at inassure naman po nila na maibabalik na po sa regular na paghahakot within the week. Opo. Mayor, nasa linya lang po namin ang aring RH29 Boy Gonzales. Magre-report din ho sa inyo para mas malaman nyo din ang sitwasyon. Tunayin, Boy Gonzales, come in, boy! Come in, boy! Jerry. Oo. Ayan, dinaanan natin yung good morning, Mayor Hani. Dinaanan natin yung kakaba nitong Rizal Avenue sa area ng tabi ng Chinese Cemetery. Nakunan ko ng video. Sobrang dami na naging yung video na pinakita. Ano yan, mga bagong basura ba yan o itong mga naipon pa yan nung 31? Mula nung January 1, itong tambak na basura. Dumami na lang kasi nga dinahakot yung gilid ng Chinese cemetery at yung boundary. Nakausap ko rin yung mga barangay chairman dyan sa Barrio Obrero. Ang sabi nila, unang-una, ay iisa lamang yung truck na dumaan. Hindi dumadaan sa mga maliliit na kalsada. Kasi isang kalsada lang mula Limay, Saba ng Arpapa. Kaya yung iba mga residente dyan sa mga street ng Pio Campo, Serrera, kapag inilabas nila yung kanilang mga basura, ay napupuno na agad yung isang truck. Nako, eto. Ang sabi ni Chairman Aladin, ang sabi ni ng mga chairman dyan, ay ang ginagawa nila, isang beses lang sa umaga, alas 5 ng umaga, pero hindi pa nahakot yung kahaba ng Arapapa. Puno na agad. Ang sabi ni Chairman Aladin Cuevas ng barangay dyan, sabi, 3 oras bago makabalik yung truck ng basura. At January 1, nagsimula yan sa area ng Barrio Obrero, 4 na araw na hindi nakapagakot ang Metro Waste. Kasi saksi kami dyan ng mga barangay, kasi sinusubaybayan ko yung lugar na yan dahil inihintay nga yung mga truck ng basura. Dito naman sa Moriones, sa Tondo, tambak na rin na basura. Itong video mo na pinapakita natin ngayon na halos mga lahati na yata yung kalsada sa dami ng basura. Saan ito, boy? Yung bago ngayon, yung ito. yung sa Moriones. Moriones ito. Moriones ito. Yan naka-zoom. Sa Moriones yan. Ang dami nga, So, ang problema ay kokonti yung truck ng bagong kontraktor na pumapasada. Ang napansin din ng mga barangay official na-interview ko, ako rin, meron ako nakita 3 palero
ang naghahakot lang. Wala silang compactor. Dump truck na inilalagay, binubuhat yung mga truck. Ang nangyayari kasi ngayon, kapag naka-plastic lang yung mga basura, kumakalat. Mas maganda yung ginawa ni Chairman Chris Paulo dyan sa Obrero. Yung mga truck nila, yung mga basura nila pinalagay sa mga sako. Kaya naging maayos yung paghakot ng basura ng Metroways. Ang problema lang, pag dumaan madaling araw ang truck ng basura isang beses, dahil nga sa naipon, kumalat, hindi na sobrang dami na, ano na. Sobrang dami. Tambak na, kaya kailangan mag-double time yung bagong contractor. Kaya nangyayari ngayon, mabaho na yung lugar at sa sobra may mga pasensya na sa nag-aalmusal, may mga patay pa ron na aso na ay sus, Mario Jose. Okay boy, sandali babalikan natin si Mayor para maiparating natin sa kanya. Mayor, andyan pa kayo sa linya, Mayor? Narinig ko po lahat ng binanggit po ni Boy. Ni Boy. Opo, patututukan ko po yung mga lugar na binanggit po niya sa kahabaan po ng Obrero at saka ng Arpapa at dyan po sa may Chinese Cemetery. Apo. Salamat po, Mayor. Apo. Ilang hakot na po kami dyan sa Moriones. Oho. Mukhang napakarami pang kailangang hakutin. Ito may video tayong pinapakita. Kulang ba ng truck ng basura yung bagong provider po? Dalawa sila, 'di ba? PhilEco saka Metroways. Dalawa po 'yan. Ang sabi po nila ay tinutugunan naman daw po nila yung requirements po sa kanila. Oo, baka pwedeng awayin nyo na sila. Ayaw po. Awayin nyo naman po sila. Kailangan mag-double time ho sila. Oo, kasi kung po yan Tama po kayo. Last na lang, may binanggit kayong sabotahe. Ba't sabotahe? Ay, sabotahe, wala akong binanggit na sabotahe. Hindi po, may binabanggit po sa mga balita ngayon na sinabotahe ba kayo ng Lionel o sino bang... Yan po ang amin pong iniimbestigahan ngayon, kaya nga gaya nga po nang nasabi ko, mayroon po mga lugar na hindi na po hinakutan ng basura magsimula pa po at 30 ng Disyembre na dapat po sana ay araw-araw ay naghahakot po ng basura. To make it appear that you are not doing your job. Most probably po, Katonying. Okay. Mayor, maraming salamat po. Ingat po kayo. Happy New Year. Salamat din po. Manila Mayor Honey Lacuna. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH number 1. Jerry Dos. Let's Marvin Gaye and get it on. Alis ng oras Talaga naman. Kumbatsero. Parang inaapor ang eleksyon, ano? Talaga naman, Ngayon Mabilis ay na dumarating. January 6, the birthday ni Sharon Cuneta ngayon. Ganun ba? Alam mo naman ako, Ate Shawi. Sharon ako eh. At 10 araw na lang, birthday mo na, kumbatsero. Biro pati so, naalala mo pa yun. Talaga, no? At kayo po'y kinukumbida ni kumbatsero sa kanyang kaarawan sa January 16. Yan, Bukod po sa birthday ay merong book launch. Aba. Kaya bukod sa may makakain kayo, may mababasa pa kayo. Ayun. Ito po'y gaganapin sa Kanya-kanyang bahay. sa kanya-kanyang bahay. Kanya-kanyang bahay lang sabay-sabay po tayo mag-dinner. Ay, ASEC ES Jomar Canlas. Ayan. Magandang morning. May kinukwento to si ES Jomar. Asik Jomar. Yung palang Batang Quiapo, party list na pala yan. Tingnan mo nga naman. Ano ba? Sino ba nominee
niyan? Si Cardo Dalisay ba? Malamang. O kaya si Pinuno. Si Pinuno? Hindi, Sinasuggest ko nga kumbachero, dyan sa Batang Quiapo, kunin nila itong si Master Sergeant Ryan, ano apelido nun? Yung taga Sambuanga. Taga Sambuanga. Ang galing nun. Mariano, tama? Oo. Ang galing pumutok. Nakita mo yung video? Nakita ko eh. Mario. Parang ikaw yung nakikita ko eh. Parang nasa firing range kumbachero yung ginagawa nating practical shooting na tinuturo sa atin ni Kuya Bong Belmes tsaka ni Eric Dastas. Ni Eric Dastas. Ayan, nito. Hindi, sabi ko nga parang ikaw yung nakita ko yung mga putok yung tatalikaban tumatakbo. Ayan, tinan mo, pinutukan siya doon sa may tindahan eh. Dahil nakita siya doon. Ayun. Takbo siya. Sabay ikot. Putok. Ayan. Galing. Tapos tatakbo yung ayun, bumulagta. Di ba? Kita mo yun. Nakasalampak na siya noon nung pumuputok siya. Ewan ko kung magagawa ni Leon Guerrero to. Pero kung dalawa kalaban, wala siyang kutsilyo eh. Wala, hindi pwedeng mahati yung bala eh. Si Lito Lapid nagawa yun eh. Talaga. Isa na lang ang bala. Kaya nagtago siya doon sa isang napagit ng sasakyan. At meron pa siyang isang pinuputukan, yung isa pa. Napatay din niya yun. Kahit na siya ay may tama na. Magaling tong Magaling. Pero natuwa din ako doon sa may sasakyan eh. Yung huminto na. Huminto siya, siguro takot na takot din yan. Nagtago na lang sa ilalim yan. Matindi. Pero tingnan mo, hanggang sa matapos na yung putukan, dumami na ang sasakyan. Yung sasakyan pinagtaguan niya, ayan, umatras na para makaabante na. Pero nakalugmok pa rin si Sergeant Ryan doon, nakaluhod siya dahil may tama siya. May tama siya. Hanggang sa lapitan na lang siya dyan ng mga tao at siya ay dalhin sa ospital. Matindi to. Ano ba sabi ni Chief PNP Ricardo Sarmiento dyan? May award na to, sabi ni Chief PNP Jonard Carlos. yan yung mga pulis na laging handa. Laging handa. Sabi nga natin, iba talaga yung nagsasanay, binibigyan ng pagkakataon ng mga pulis natin na makapag-training. Kaya ito, magiging idol ito ng maraming pulis para mahikayat sila na mag-training. Total may program naman. Narinig ko yung sinabi mo kung Bachero, nung araw po ang mga pulis talagang parang namamalimos pa ng bala. Di ba nakakasabay natin sa firing range? Kawawang-kawawa yung mga pulis. Hawak-hawak sa palad na gano'n yung ilang naipon nilang bala para makapag-practice. Ngayon, ayos na. Want to sawa na. Pwede kayong pumunta dyan sa Camp Karingal, dyan sa firing range. Ang happy dyan sino ba yung happy ngayon ng Camp Karingal? Eric? Ng QCPD. Ng QCPD. Tsaka si Major Eric Alino, yung sa firing range. Kaya magandang tsaka si Alfred Zabala. Ayan, yung mga nandyan sa QCPD pero kung firing range. Kung Bachero, kung hindi siya nakaganti doon, palagay ko pinagkukwentuhan na lang natin na si wala na. Biruin mong riding in tandem yon na mga hired assassin, mga bihasa yun eh. Bihasa, nagpa-practice yung mga yon. Tinigilan siya, pinutukan siya, takbo. Ayun, naalala ko tuloy kung Bachero ngayon, malapit na naman tong election din, haba-haba nitong gun ban na yan. Ang pahihirapan na naman ng mga otoridad natin, yung mga law-abiding citizen. Chairman George Garcia, talaga bang kailangan mag-gun ban? Kapag nagpatupad ng gun ban, ang hindi lang nagdadala ng barel ay yung mga responsible gun owners. Yung mga nagbayad ng LTOP, dumaan sa proseso ng permit to quarry. Pero yung mga kriminal, tulad ito, yung napatay ni Sergeant Ryan na yun, wala namang LTOP yan, wala namang permit to carry yung mga yan eh. Baka pwede, tama, Engineer Tony Nanggel, 7:12 na ng umaga. Tama po kayo, kung sino yung mga law-abiding citizen, sila ngayon yung walang kakayanang ipagtanggol ang kanilang sarili. Tulad yan, halimbawa, merong nagtangka sa isang law-abiding citizen at wala siyang gamit para man lang makaganti, makaputo ka man lang. Wala, tapos na. Tapos wala na. Dahil yung may nakakapagdala ng barel, yung kriminal. Ayun.
Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Oy, Ate Shula, happy birthday nga pala kay ating Jane Lubian at sa kanyang anak na si Dayan ng Poblasyon 1 San Jose del Monte, Bulacan. Happy birthday! Oras po natin, Kapopoy! 13 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 6 ng Enero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara ihaharap ngayon. Suportado ng majority coalition. DOH hindi irerekomenda na suspendihin ang traslasyon dahil sa bagong virus. AFP at Coast Guard aalalay sa PNP sa traslasyon. Mga residente ng Maynila umangal sa hindi nakukolektang basura. Matapos ang holiday season, basurang hinahakot 4 na beses na mas marami ayon kay Mayor Hani Laguna. Guard commander at 3 tauhan sinibak sa stabbing incident sa Bilibid. Mahigit pisong oil price hike, kasado na bukas. Anak sinabihang magtrabaho, nagwala. Tatay pinagtataga, patay. Nanay sugatan sa Davao City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:15 ang ating oras. Ang balitang ito Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ko believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa bell. Walang plastic na
Tingnan nyo, oh. Puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa beza lang plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:21. Pasadahan muna natin ang report ng ating mga RH reporters. Metro Manila ngayon. Ngayong may pasok na ang lahat. Kumustahin natin ang traffic. Yan. Andyan sa may bahagi ng Marcos Highway, si RH52 Edniel Parrosa. Kami na Edniel! Kantoning at Jerry, mga ilang araw na rin natin inikutan itong bahaging ito ng Eastern Metro Manila. Pero ngayong unang araw lamang ng Lunes, o unang Lunes lamang ng 2025, dumagsa ulit itong mga motorista dito sa bahaging ito ng Marcos Highway. Kung makikita nyo sa aking likuran, Jerry at Anthony, ay napakasikip na ulit ng kalsadang nagdudugtong doon sa lalawigan ng Rizal, naging sa iba't ibang mga syudad dito sa Metro East, papasok sa lungsod ng Quezon. Partikular na nararanasan ang pagbabalik ng may kabagalang trapiko. Dito yan sa westbound lane ng Marcos Highway. Maliban sa iba't ibang klase ng mga pampublikong sasakyan, gaya ng mga bus, mga jeepney, galing Antipolo, Pasig, at dito sa kinatatayuan natin sa Marikina, balik na rin ang dami ng mga pribadong motoristang papasok naman sa trabaho, eskwela, kung saan man. Patungo yan sa direksyon ng Cubao. Yung buntot na live feed o live video ng traffic na inyong nakikita ngayon,
Batay doon sa ating pag-ikot kanina, malapit na yung sa Santa Lucia sa Pasig City. Pero posibleng mas mahaba na sa mga oras na ito. Kaiba yan sa sitwasyon sa kabila. Dito naman sa patungan Tipolo, dahil ng normal na sitwasyon ay maluwag kapag... Grabe nga, ano? So hanggang saan na ang buntot niyan? Lagpas na ng Masinag? Abot? Hindi naman. Oo. At least doon sa at least doon sa pag-ikot natin kanina, pero hanggang bago niya ako tawagin, baka nga nandoon na sa may Masinag, sa lungsod ng Antipolo. Dito sa kabila, yung LRT station ng Santolan, hindi naman mahaba yung pila ng mga commuter, pero may mga pangilan-ilan na rin tayong nakikitang pumapasok at gumagamit itong istasyon ng tren. Walang aksidente kung ano pa man ito'y normal na volume ng mga motorista dito sa Marcos Highway. Bago lang ako magpaalam, Jerry at Anthony, narinig ko kasi kanina kung parangalan na itong si Police Senior Master Sergeant Ryan Mariano dyan sa Zamboanga City. Dalawang medalya ang ibinigay sa kanya ng Zamboanga Police. Ito yung medalya ng kadakilaan at medalya ng sugatang magiting. Mayroon din siyang financial assistance. Siyempre sa Police Regional Office 9, yung promotion, abangan natin kung magkakaroon. Ano bang assignment uli niyan at bakit ba hinahunting ng mga hard guns yan? Sa drugs, no? Yung kanyang pinaka-assignment ay nasa anti-drug unit siya. Anti-drug unit, yun. Anthony, pero kamalas-malasan noong dumali sa kanya, o tumangkang dumali sa kanya, siya pala yung second best shooter ng Zamboanga City Police Station. Naman. Kaya pala nasa forma, no? Kukunin na raw ba sa Batang Quiapo? Kukunin na raw ba ni Pinuno? Baka mawalan ng trabaho yung ilang sa mga artista. Ayos. Thank you, partner. Dahil dito mula sa Eastern Metro Manila, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, si RH23 Edwin Duque ay nakabantay naman sa mga bumabalik from the north na dumadaan sa NLEX. 23 Edwin Duque. Kami Edwin. Jerry Katujing maliban dun sa volume na bigat at dali ng trapiko mula sa Northern Luzon dito sa kaban ng Northwest Expressway kagabi ay muling dumagsa yung mga nagsipag-uwian alas 4 pa lang ng umaga kanina hanggang sa mga oras ito ay nararanasan pa rin yung mabigat at dali ng trapiko dahil volume Jerry Katujing yung mga private vehicles na nagsipag-uwian maliban doon maging itong terminal na tatlong terminal ng Victory Liner yung north and south at itong isa pang terminal dito sa Caloocan ay naramdaman yung dagsa ng mga bus pasado alas 6 ng umaga dahil yung pila ng mga sumasakay ng LRT pabalik ng Southern Luzon at ibang bahagi ng Metro Manila ay tumagsa din. Yung bahagi naman ng NLEX, itong bahagi ng Rigawayan na Bulacan, ay naglagay na rin ng zero lane ang Northwest Expressway upang paglipas ng Bukawi ay mabilis yung paglabas ng mga sasakyan patungo ng Balintawak. Iyon ay makakatulong na malaki para mapabilis yung paglabas sa bahagi ng northbound ng Northwest Expressway papunta naman ng Balintawak to Metro Manila. Sa ngayon, yung buong persa ng Highway Patrol Group, makikita mo ngayon dito sa mga lansangan. Sa may EDSA, sa may Monumento sa Caloocan, at iba pang lugar sa may bahagi ng MacArthur Highway, nakakalat yung HPG. Para sila yung direct na pag-assist ng trapiko para yung mabilis na response ng mga sasakyan ay may lagay sa disiplina at agad silang gagalaw para hindi na magdulot na bigat ng talent trapiko ngayong araw ng Lunes dito sa bahagi ng Kaparama. Yating update mula pa rin sa Kaparama rin. At yun itong kinagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. Thank you, Edwin. Samantala, isang kandidato sa nalalapit na eleksyon, retired police colonel, kinasuhan sa NBI. Ano kaso? Aba, alamin natin mula kay RH15 Giselle Recaport. Kaming Giselle! Jerry,
Jerry Catunying, binitbit na ng National Bureau of Investigation ang kasong acts of lasciviousness sa Justice Department laban sa isang retiradong police colonel. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na itinakda na yung preliminary investigation sa darating na Biyernes. Sa investigasyon ng Bureau, dinila ng retired colonel ang 17 anyos na biktima sa isang motel sa Pasay City noong 2024 kung saan umano nito ginawa ang kanyang balak. Pero nag-iiyak, nagpumiglas at hindi pumayag ang bata na ayon kay Director Santiago ay informant leader noon ng pulis. Sinubukan pa umano ng retiradong pulis na makipag-areglo sa mga magulang ng menor de edad. Tumanggi muna ng NBI na ipabanggit sa ere ang pangalan ng retiradong colonel. Ay, bakit? Clue na lang. Clue. Ay, malapit lang dyan sa atin. Malapit lang dyan sa atin yung kanyang locality ka, Jerry Catunying. Ito nga ang retiradong kolonel. Kolonel, ang tinatakbuhan ba nito ay local position? Local position. Kasama yan sa darating na 2025 Mayor? elections. Hindi naman, mas mababa. Ano tinatakbuhan? Konsihal? Konsihal? Abay. Sa Maynila ba yan? Sa Maynila? Tumatakbo, Giselle? Sinilabas yung ibang yung ibang detalye. Hindi, sabi naman ni Director, wag papangalanan. Hindi naman natin pinapangalanan. So sa Maynila siya kumakandidato? Kumakandidatong councilor ito. Abay. Sa Maynila. Ayos. Okay. Pakinggan muna natin. Ay, sige. Meron pa pala. Ng ating panayam kay Director Santiago. Nangyari ito sa Pasay City. Di umano ay inaya nung colonel na pumunta sila sa somewhere tapos dinala sa motel at doon na he tried. Basta yung bata ay nag-iiyak, hindi pumayag at ayun nga po ang nangyari. Ito, Giselle Report para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pasay pala, kumbachero. Pasay. Pasay pala. Pasay. Sa Pasay pala. Lapit daw sa atin. Oo, Pasay nga ito. Pasay. Thank you, Giselle. Ay, hindi pala yan. Bakit yan? Samantala, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. sa ilan nating mga balita, nanawagan ng agarang paglilinis sa mga residente sa lungsod ng Maynila sa gitna ng tambak pa ring basura na hindi nakukolekta. Ayon sa mga residente, bukod sa pinamumugaran na ng mga peste, hindi na rin daw nila kinakaya ang masangsang na amoy. Partikular na nagrereklamo ang mga may-ari ng karinderya na nawala ng mga customer dahil sa mabahong basura. May ilan din na nag-aaway-away dahil sa walang ibang mapagtapunan o mapagtambakan ng gabundok nilang mga basura. Una nang inihayag ni Manila Mayor Hanin Lacuna na resulta ito ng pagkabigo ng dating garbage collector ng lungsod na mangolekta sa mga huling araw na schedule nito. Matapos ang holidays na italang umabot sa 400% na o 4 na beses na mas marami ang nakolektang basura sa Maynila. Sinisilip na ng pamunuan ng lungsod ng Maynila ang posibilidad ng pananabotahe sa kanila matapos na tumambak ang sangkaterbang basura sa ilang lugar. Ayon kay Manila Mayor Hanin Lacuna, 4 na beses ang dami ng basurang hinahakot ngayon ng mga truck mula sa bagong kontraktor dahil hindi na naghakot ang dating may hawak nito, ang Lionel Management o Waste Management, mula pa noong December 30. Ayon kay Mayor, ang Lionel Waste Management ay katropa ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Ganon? Sabi ni Lacuna, hindi na tumupad ang dating kontraktor ng basura sa kasunduan. Natatapusin nila ang paghahakot hanggang sa katapusan ng Disyembre. Iniimbestigahan ngayon, kaya nga gaya nga po nang nasabi ko, mayroon po mga lugar na hindi na po hinakutan ng basura magsimula pa po at 30 ng Disyembre, na dapat po sana ay araw-araw ay naghahakot po ng basura. Ang tinig ni Manila Mayor Hanin Lacuna.
Samantala, sibak sa pwesto at isinailalim na rin sa preventive suspension ang 4 na tauhan ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Kasunod ito ng insidente ng pananaksak na ikinasawi ng isang preso at ikinasugat ng 2 iba pa sa loob ng maximum security compound noong January 2. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang, layo ng kanyang kautusan na bigyang daan ang investigasyon sa insidente. Binigyan din ni Katapang na kritikal ng papel na ginagampanan ng correction officer sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga bilanggo. Patay ang isang 71 anyos na lalaki habang sugatan ng misis nito matapos silang pagtatagain ng sariling anak sa Davao City. Nagugat ang insidente sa pag-aalboruto ng anak sa kanyang magulang na manay pinipilit na siya'y maghanap buhay. Sa investigasyon, ilang minuto matapos mapagsabihan ay kumuha ng itak ang anak at unang pinagtataga ang ama sa leeg at balikat. Hinanap naman ng sospek ang ina at sunod na tinaga ito sa ulo. Agad itong nakatakas matapos ang krimen pero hindi kalaunan ay nadakip din ng mga otoridad. Aminado naman daw po ang sospek sa kanyang ginawa at wala daw siyang pagsisisi dito. Hindi talaga nagsisi. Dead on the spot. Ayaw talagang magtrabaho. Ayaw talagang magtrabaho. Naharap sa kasong parricide at frustrated parricide ang suspect. Susunod! Dito po! Sino itong Lede Broadcaster? Lede Broadcaster. Ako, ayan, huhulaan na naman ni Uncle Sam Uncle Sam. Birthday boy. Birthday boy Samuel Martires. Nag-retire na nga ba si Uncle Sam? Hindi. Bata pa eh. Mother, mali. Hindi pa nag-retire. Kabata-bata pa ni Uncle Sam eh. Hindi. Pinagre-retiro niyo yung tao kabata-bata pa. Ang puti pa ng buhok eh. Sino itong Lede Broadcaster? Bongga daw ang mga regalong natatanggap mula sa isang politiko. Aba. Broadcaster tumatanggap sa politiko ng gift. Baka birthday. Baka na. O kaya dahil sa New Year. Sino yan? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ay! Oy, Attorney Ronnie Heron, happy birthday ha. Tatahitahimik ka ha. Kahapon. Birthday ka pala ha. Tatahitahimik. Happy birthday! Wala bang handaan dyan sa pag-ibig? Colonel Moy Pagaduan, happy New Year. Parang kilala daw niya yung yung colonel na yon na kandidato na kinasuhan dyan sa NBI. Magaling din manghula. Kuya Edwin ko, ano ba hula mo? At magandang morning kay Ate Shula dyan sa Iba, Zambales. Ayan. Mayor Ray Cat ng Capas Tarlac, magandang morning. At happy birthday kay Ateng Cherry Atienza ng VRC. Kuya Melvin Raimundo, nami-miss niyo ba ang mga boses ng 2x2 at na kumpleto? Ayan, ito na. Birthday din daw ng anak ni Vic Sumintak, si Ayana. Engineer Ayana Kesia Sumintak. Ayan. Happy birthday. Birthday din ni Denver Trinidad ngayon, ha? Denver. Nasaan ba si Denver ngayon? Hindi ko Denver, alam kung balitaan hindi mo nga kami. Di man lang nagpapakain eh. Si Sir Jerry Haspio ay bumabati rin ng happy New Year. Ayan. At si Ateng Irene Messina, kumbachero. Ay, Ate Irene. Happy anniversary daw sa kanila ng kanyang mister. Aba. January 6. Ngayon pala mismo. Aba, happy anniversary sa inyo, Ate Irene at kay Kuya. Ay, plano niyo bang bumili ng bagong sasakyan? I-level up po ang inyong driving experience sa bagong launch na 2025
Tigo 2 Pro ng Cherry Auto Philippines. Ang new 2025 Tigo 2 Pro ay crossover SUV na may stylish design. Nakikita niyo po yan, ho? At advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Ayan, talaga naman. At ang new Tigo 2 Pro ay merong bagong 1.5 liter dual overhead cam engine na maaaring i-pair sa 5-speed manual o sa 9-speed CVT at may dalawang driving mode, sport mode para sa mas malakas na engine response at eco mode para sa mas matipid na drive. Ang new Tigo 2 Pro na crossover SUV ay meron ding 10.25 inches na infotainment, wireless Apple CarPlay at Android Auto, HD reverse camera na may dynamic auxiliary lines at cruise control. Mula sa halagang 708,000 pesos for cash purchase, magkakaroon ka na ng brand new Tigo 2 Pro crossover SUV manual. Bukod sa napakagandang features at performance, meron po itong warranty package na tiyak na magbibigay ng worry-free ownership, 5-year bumper-to-bumper o 150,000 kilometers na warranty. Yon! Talaga naman. Kaya ano pang iniintay? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive na ang new 2025 Tigo 2 Pro crossover SUV. Sabi ni Kuya Elmer baka gusto nyo nang magpalit ng bubong. Tama-tama, bagong taon, bagong bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Ay, Miss Mighty Bagayas, magandang morning. Sila daw dyan sa Manila, taga Manila pala sila na lang daw nagbayanihan na lang para isako-sako mga basura para at plastic para hindi na kumalat sa kalsada. Kasi kakalkalin pa pag kinalkal pa ng aso yan. Sa may Algeciras. Naku po, Sus Maria, birthday pa naman ni Kuya Mel Magno. Kuya Mel Magno, happy birthday Kuya Mel. Kuya Mel Magno. Wala ba tayo dyan? Sa mga nandyan sa Terminal 3, wag na raw ho kayong mag-almusal ngayon. Bumili ng almusal. Dahil birthday ni Mel Magno. Mel Magno. Dahil nandun po siya sa Terminal 1. Mel Magno, napakaloko mo ha. Busy yung mga immigration officers natin dahil dagsa ang bumabalik ng mga Filipino travelers. Talaga. Dito po sa Pilipinas at siyempre ang mga taga-customs ginawa na nila ng paraan kumbatsero. Yung pagkatapos mo sa bagahe hinaharang ka pa dun may bago ngayon ipapakita mo yung QR code mo babarilin. Ang ginawa ng customs ngayon dinagdagan nila yung mga mga QR code reader. Dati nga walang ganun yun bago dahil nga dun sa e-gov ano tawag dun yung e-travel. Yung mga taga pero dati naman na tayo may e-travel, hindi hinahanap sa customs. Ngayon, hinahanap yata nitong si Yusek Almirol. Oy, Mr. President, tanggalin mo na tong Yusek Almirol na to kung ano-anong perwisyo sa DICT. DICT. Oo. Pakitingnan nyo rin yung conflict of interest nung Yusek Almirol na yan. Ang tindi pala nung taon-taong yan. Bakit? Ano bang dati sa IT company at ang mga report, mukhang nakarating na to kay Ombudsman Samuel Martires, ang report, kumbatsero, may mga kumpanya ito dati, siyempre divest. Nakakako po ng mga kontrata sa gobyerno. Naku po, ang unahin nyo ay panguhuli sa mga scammer. Pang hindi yung pagninegosyo. Ay, pambihira pati sa naman. Eto na. Sino ba ring Lede broadcaster na paborito ni Combatsero yan, yung Be My Lede. Na paborito raw itong Lede broadcaster paborito ng isang politiko. Ba naman? Sila na ba? Ayan. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Maganda morning, Morley! Bibilang ako ng 3. Ay! Manahimik sana kayo.
Clue! Oh, clue agad ha? Clue agad ha? Pinatataybin ko kayo, clue agad ha? Kwento, sige, kwento. Ito ang kwento. Nakakaloka sa super mega kabaliw. Oo. Dahil ito daw, celebrity na ito, na broadcaster, ay nakikipagkita madalas sa ibang bansa. Aba. Oho. Sosyal. Nakikipagkita dito sa... Iba't ibang bansa, abroad. Hindi, kanino? Ayan ka na naman. Hindi nga, nakikipagkita doon sa politiko. Sa politiko. Na kanyang jowa ngayon na guwapo. Oo, kilala nyo rin ito. Huwag nga kayong magkunyari. Tapos, Nasasalubong ko ba sa labi yan? Oo. Hindi, yung lady broadcaster ba, kilala ba namin, Morley? Oo naman. Talaga? Paano mo naman Bakit? Paano mo nasabi? Kaibigan nyo. Bakit mo naman nasabi? May picture ba kami niyan? Oh, malay ko sa inyo. Basta! Eto na. Binigyan nga ng bag. Ako, ang mahal pala ng bag. $80K. 80K. Napakamahal naman bag niya. $80K? $80K. Di 80 times 4 million pesos. Oo. Almost. Anong bag yun? Hindi, 2 million. Tama, 4 million. Kumbatsero. 48. Tapos yung 4.8. tapos may earrings pa na pagkalaki-laki daw nung bato na napakaganda. Uy, baliw na baliw daw dun ngayon. Yung bato? May yung hindi ginagamit ng isang actress na mahilig sa bato, ha? Ito totoong karats ito. Solido yung bato? Kitang-kita na tunay? Solido. Solido. Solido tawag. Oo, solido siya. Tapos? Maganda talaga siya. Tapos daw, balita pa ha, eto pa ang chismis. Nako, binigyan din daw ng isang mamahaling sasakyan. Ang naturang celebrity, ayan. Saan naka-assign yan? Sana, no? Parang gusto niya talagang tukuyin ko talaga. No? Saan nagko-cover? Pero sabi mo, kilala namin. Oo. Kaya sa mga magtatanong, taga-RH? Hindi naman si to, for sure hindi si Manu Cabral to. Ay, hindi. Ito, si Miss Apit. Si Miss Apit? Lalo naman si Miss Apit yan. Oo, pero kasi sexy ni Miss Apit. Pero kilala namin. Oo naman. Kaya nga dapat yung mga listeners natin ngayon, tayo na magtatanong kung ano ang initial. So kami na bahala. Yung bang politiko binata? Naku, eto ngayon ang kalday. Ako nakalimutan kong ichika. Apat pala sila na jowa ngayon. Oo. Mahilig si politician talaga. Although, ang guwapo-guwapo niya, ha? Anong posisyon? 69. Hindi. Sa gobyerno. Kala ko, tatanungin niyo ako na maayos, hindi yung kung ano, God. Local ba o ano? O national? Basta. Oo, kayo nang bahala dyan. Basta ako, tahimik ako, kumakanta ako rito ng bibilang ako ng 3. Yun lang. Incumbent ba yung politiko? Tumatakbo. Tumatakbo lang ngayon. Tumatakbo. Sige. Kumakandidato. Ang dami namang nag-file ng kandidato. 66 ang nasa listahan ng COMELEC na senador. Senador ba? Balay ko ulisin nyo. May mga kapatid ba yan na politiko rin? Bahala ulit kayo! Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Hirap na hirap to si Engineer Magiting Cruz sa panguhula. Ninong Dong Tolentino, nahulaan niyo po ba? Ninong Dong Tolentino? Ako nahirapan ako manghula. Mahirap manghula. Alaman lang binigay na clue ito si Tita Morley. Ba't ba ganon? Paring Het, ikaw nga muna.
benefit package. Kasama dito ang pagtugon sa mga kaso ng sakit sa puso, mga emergency outpatient service, kidney transplant at pag-adjust sa kalahati ng mga case rate. Ayon kay Senator Loren Legarda, nais niyang makita kung paano maayos na matutugunan ng PhilHealth ang mga reforma na isinusulong ng Senado. Paalala pa ng Senadora, ang tagumpay ng PhilHealth ay nasusukat sa tiwala ng mga nagpapagamot na pasyente. Mabuti yung sinabi ni Senator Legarda na yan, Kumbachero. Kasi totoo yun ha, yung maraming mga kababayan tayo, hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung paano kinukwenta ng PhilHealth yung sasagutin nito. Sa bill sa ospital. Kaya kung ikaw pasyente, kahit may PhilHealth ka, kakabaka-baka pa rin talaga. Hindi mo alam kung magkano sasagutin ng PhilHealth. Kaya yung iba tinitiis na lang na kahit na may nararamdaman sa katawan ay ayaw magpunta sa ospital dahil hindi na lang walang klaro, Kumbachero. Mabuti siguro sagutin na lahat. Lahatin na. Sa laki naman ng pera nila. Laki ng pera ng PhilHealth. Wala daw po nakikita ng sapat na banta sa kalusugan ng DOH para ikansilahin ang traslasyon 2025. Ngunit naroon pa rin ang paalala sa publiko na dapat maging maingat. Sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na nananatili pa rin daw ang DOH na nakamonitor sa anumang sakit na maaring kumalat sa bansa. Sa harap ito ng mga balita na meron daw pong malalang virus na laganap ngayon sa China. Pero sabi po ng DOH Health Assistant Secretary Albert Domingo ay fake news. Fake news. Fake news. Yun daw pong kumakalat na bagong virus umano sa China. Walang confirmation mula sa World Health Organization. Bagamat laganap sa internet. Yan. May binabanggit itong HMPV diyan sa China. Sa Beijing. Kabilis ng oras talaga, no? Talaga naman. Ay, sa mga nasa biyahe dyan, ingat-ingat to, lalo na dito sa unang araw ng official na pagbabalik trabaho at eskwela. Back to normal. At yung palang mga kababayan natin, baka magulat kayo ha, may dapat makausap natin ang SSS dito na tataas daw po ang kontribusyon ng mga miyembro ng SSS. Pag tumaas ang kontribusyon, magkakandakuba din, Kumbachero, ang mga employer dahil hati yan Kung 15% daw po yung buwan ng kontribusyon mula sa dating 12, 10% ay papasanin ng employer. Patay kang bata ka. At 5% lang naman ay kakaltas sa empleyado. Naku, abangan natin yan sa mga susunod na araw. Ingat-ingat po mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balik